matibay din na ano ni supposedly ni VP Sara among the congressman there, yung ibang mga representative, di ba? Actually, itong ano dito ito sitwasyon dito di ba? Number one, siyempre kung magpapaano ka sa pressure ng kasi let us admit siyempre, di ba? May mga areas talaga na talagang bailiwick din nila eh. Malalakas sila eh. Especially pagdating sa area ng mga Mindanao, di ba? But on the other hand naman, yung ebidensya overwhelming. So ano ang pipiliin mo? So yung ebidensya sabi nga nila, 'di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring. Oo, paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensyang pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So, ang hirap din. Ang hirap on the part of those who want to save Yes. the VP from the impeachment, di ba? Yes. Kasi paano ka rin tatanong mo kay Luistro, kay Congresswoman Luistro, who is, nakita naman natin, yung naging performance niya as committee chairwoman, no, sa Committee on Justice, par excellent. Talagang she was able to handle the committee very well, very knowledgeable sa rules, sa law, at saka very maayos yung pagkakahandling Kaya nga, ang hirap din paano ka rin magtatanong kung kunyari nasa kabila ka. So saang aspeto mo bubutasan? Andiyan dyan na yung mga ebidensya, nakalatag lahat. Wala namang ibinato na pangkontra yung kabila. Kasi at the way things are going, lagi lang ginagamit yata dyan is yung politically motivated, ayaw patakbuhin si VP Sara. Alam mo, Joe, kung titignan natin yung totoong senaryo, etong impeachment nung 19 Congress pa to. Hindi pa nagkakaroon ng midterm election. Nag-file na. Kaya lang, nag-file sila ng petition sa Supreme Court. Kinwestiyon nila yung proseso. So yung Supreme Court naman, naglabas ng desisyon, sinasabi unconstitutional daw yung unang impeachment na final. Pero yung Supreme Court, hindi niya sinasabi na unconstitutional dahil sa merito. Ang desisyon nila, nag-bank lang sila doon sa technicality. Di ba? So walang merito. Ito, ginawa natin dito sa Committee on Justice, sinunod natin lahat ng mga proseso talaga. Bawat takbang, bawat letra na sinasabi ng Supreme Court. Kumbaga, sumobra nga yung pag-iingat Di ba? Pati nga doon kami sa committee hearing, bawal kang magtanong ng ganito nang wala doon sa binibigay ng mga affidavit, mga dokumento. Hindi ka po pwede magtanong beyond that. Otherwise, sisitahin ka ni Chair, sabihin, hindi hindi clarificatory questions. So, on that, gagamitin natin yung word mo, yung clarify muna natin para sa mga tao. Yung first impeachment natin, kung hindi tumuloy siya because of technicality. Technicality, sinasabi, meron daw 1-year bar rule. 1-year bar rule. Now tapos na yan nun. No? Tapos na. We are now on the second one. Second one. And now this one is progressing. Ngayon, yes. ano na tayo? Sigurado na yung process na matutuloy. Sinunod natin. Lahat na. Lahat ng This one will go to the step by plenary. step. Step by step. Lahat ng pag-iingat. So hindi na ito maaano ng Supreme Court. Hopefully, dahil next week, kung sakasakali, naasahan natin na ito ay ilalatag na sa plenaryo, pagdidebatihan, at pagkatapos namin pagdebatihan at nagbotohan na kami, nakakuha kami ng 1/3, i-endorse na ito sa Senado. Sinasabi naman ni Senate President na forthwith isa-set niya yung trial. Forthwith. At least naintindihan ni Senate President yung word na forthwith. Naging issue, pati yung, diba? Yung konteksto. Ang dumami yung interpretation ng forthwith. Lahat naging Webster Dictionary, kanya-kanyang diba? Interpretation.